Anong gagawin niya? To resist him. To prevent the high priest from performing the holy duty and services of Joshua. So makikita nyo dyan na ang kalaban po natin, buhay. Bawat serbisyo po natin, nandyan po siya. When the time comes, as we desire to serve the Lord, kahit nasa sa VIC yan, kahit sa ano pa mang ministry yan, sa parental seminar na ginagawa ng ating pastor, sa lahat po ng mga ministry or holy duties na ginagawa po natin. Yung mga simpleng bagay po na ginagawa ng bawat isang Krisyano, nandyan po ang ating kalaban. Buhay po siya. At hindi lang yon, hindi lang po tao ang kanyang hinahadlangan. Let's read, bumalik po ulit tayo sa Daniel chapter 12 verse 13. Ang sabi po doon, Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me one day. Ang context po nito, ang background po, si Daniel po nag-prayer and fasting. And then, the Lord heard his prayer, and after the Lord heard his prayer, the Lord sent an angel. And this angel, on his way to Daniel, hinadlangan po ni Satanas. Yun po yun. So, ilang araw? 21 days. So, si Satanas po, hindi lang po siya humahadlang sa mga tao, sa mga Krisyano, kundi sa mga anghel. Ang gusto ko lang ipunto dito, na ang kalaban natin, hindi siya natutulog. Handa po siya, nandyan lagi. So, wag po tayong magkaroon ng kumpiyansa na hindi tayo pinipigilan ng kalaban. This church is doing a great work. I have been here for about just 6 years. Just 6 years, and I have seen yung mga ginagawa ng simbahan nito, supporting those flags, those nations, sending missionaries, doing this and doing that, encouraging the pastors, the missionaries. Pagdating sa anniversary, napakadami po ng ginagawa at hindi po natutuwa ang kalaban noon. Hindi po siya natutuwa. And di nyo lang din alam, meron po siyang ginagawa para hadlangan po tayo. So that's what I want to point to you, na nandyan siya. Wag po tayong kumpiyansa. We have to pray, we have to ask for the Lord's help. Yung mga devices po ng kalaban natin, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, habang tayo nagsisilbi sa Panginoon, habang tayo nagsisilbi dito sa Bethany Baptist Church, Makati, meron po siyang mga paraan para tayo ay hadlangan. Marami po yan, nandyan po yan sa Biblia, napakadami po. Kailangan nating malaman. Kung ang sa inyo dito, marami nang may alam kung ano ang mga ito, I'm just going to remind you kung ano yung mga ito, na humahadlang para tayo ay makapagsilbi sa Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians 2:11, ang sabi po dyan, 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. We are not ignorant of his devices. Are we really not ignorant of his devices? Totoo nga ba na hindi tayo ignorante sa mga devices ng ating kalaban? We are in this world, we are soldiers of Christ, so we should know who is our enemy. We should know his tactics. Dapat alam natin kung anong ginagawa niya. 2 Corinthians 2:11, 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 2
So meron po tayong pag-aaralan ngayong gabi, yung mga devices niya. The first device that Satan is using to prevent souls from serving the Lord is by presenting the world in such a dress and in such a fashion, in such a garb, to ensnare the soul and to win upon the affections of the soul. Sir John has mentioned many of these things, so I will not elaborate on these things, but I will just give few. Satan and his commandments does not want people to get saved, but when, by the grace of God, they still got saved, Satan don't want the saved to serve the Lord. So he and his company employs many ways and means, many devices to make sure that a soul will not be saved and the saved one does not serve. This device, this method is very much effective and have sent many people to hell. Satan, being a good salesman, he is selling and marketing the word to every soul. Ang mundo, binibenta niya po sa bawat kaluluwa. Nabibentahan ba kayo? His products are meant to prevent a soul from knowing God. His products makes great noise that people no longer hears the things of heaven. Ang produkto niya ay gumagawa ng ingay para ang mga tao ay di marinig ang mga makalangit na bagay. Di marinig ang makalangit na kanta. Sa usong mga kanta ngayon, di mo na maririnig yung mga Baptist songs. Maririnig mo ba yan sa jeep? Hindi. Iba yung maririnig mo. At kung marinig man yung mga makalangit na mensahe, makalangit na bagay, anong ginagawa ng kalaban natin? Meron din po siyang produkto para hindi natin maintindihan ang makalangit na bagay na yon. Hinahayaan po niya tayo na magkaroon ng mga bagay-bagay na yun ang pumipigil para maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kung kayo Kristyano, di ba kayo nagtataka kung bakit matagal na nagbabasa ng Bible, hindi mo pa yan maintindihan? Siguro that time, marami kang ginagawa, wala kang oras sa Diyos. Sa tingin mo, ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang kanyang salita. We have to be filled with the Spirit of God for us to understand spiritual things. So, nawa, alam ko sa inyo, hindi naman po masama yung gadgets, pero baka nasusobrahan lang po. Baka nasusobrahan. Baka nandun na, oras-oras, buong araw naka-online, naka-update. Yun po yung humahad lang para tayo lumago. Sabi nga ni Pastor, napakabilis ng paglago ni Jen. 2 years. One preacher said, it's not how long you have been a Christian, it's how quick you respond. Hindi yun sa patagalan, kundi sa pabilisan ng pagsagot, pagsunod sa Diyos. Ganun po yun. So, nawa, naiintindihan po natin. So, sana hindi tayo bumibili ng mga pinagbibenta ng kalaban na to. Yung mga binibenta niya, hindi ko na i-mention. Just check yourself. Bumibili ba kayo nito? Yung mga bagay-bagay na to? Sinusunod nyo ba yung sistema ng mundong ito? To the point na hindi na kayo makapagsilbi sa Panginoon? Examine yourselves. Mas maganda po na nag-examine tayo dahil doon lumalago po tayo pag lagi tayong ine-examine natin ang ating sarili. But we have a remedy for this. Hindi naman po kahit ang kalaban natin mayroon siyang devices, binibenta niya yung mundo, ang Panginoon naman natin mayroon siyang remedyo. So what is the first remedy for this device of Satan? The first biblical remedy for this is to follow the attitude of Christ when the world was offered unto Him.
We can read that in Matthew 4, chapter 8 to 10, Satan offered the whole world to Christ and everything in exchange for worship. Tinempt niya ang Panginoon, ito, sa'yo na to lahat. And all the glory of the world, it's yours. Just worship me. Pero anong sabi ng Panginoon? Nireject niya po. Thou shalt only worship the Lord thy God. Hindi po yung mundo ang gustong sambahin ng Panginoon. Hindi rin dapat tayo. If we consider ourselves as Christians, as followers of Christ, din kung ano po yung ginagawa ng Panginoon natin, yun po ang sinusunod. He rejected the whole world and all its fashion, its dress, and everything. Everything about the world, the system of the world. Yung kayamanan ng mundo, hindi niya tinanggap. But are we? We consider ourselves as Christians, but are we following what He is doing? Do we have that attitude to reject what Satan has offered? I hope what Christ has rejected, we should not embrace. Examine niyo po. Baka hindi nakakalimutan niyo lang po yung mga verses na to. Examine yourselves. Nabibili na ba tayo ng mundo? Yung personal na relasyon na ba natin sa Diyos, nabibili na? O may connecta ba tayo sa Diyos? O baka naman nagbabasa lang tayo umaga, magbabasa, routine. Feeling mo okay ka na kasi nakapagbasa ka. We have to connect with the Father. We have to have a connection with God. Hindi yun routine. It's a relationship. It's not enough that you are doing your devotion, routine. Gagawin ko to kasi yung iba ginagawa, nagdi-devotion sila sa morning, tapos bago matulog, and so on and so forth. Hindi po yun. We have to make a good connection, a relationship with God. Hindi yung gaya-gaya lang tayo. Personal relationship with the Lord. Doon po tayo lalago. So the first device is for us to adapt the attitude of the Lord Jesus Christ. The second remedy for this is to dwell upon the vanity of the things of worldly goods. Si Solomon po, nabuhay po siya po yung pinakamatalinong tao na nilikha ng Diyos. Hindi lang yun, siya po ang pinakamayaman na nilikha ng Diyos. Makikita niyo po yan sa buhay niya. For what purpose? Kung babasahin niyo po yung Ecclesiastes chapter 2, buong chapter ng chapter 2, kung babasahin po natin lahat yan, makikita po natin. Sabi niya nga dyan, sabi niya, si Solomon to sabi niya, I builded me houses, I made me gardens, I planted me vineyards, I got many servants, I gathered silver and gold. And he said, whatever the desire of his eyes, he gets it. Kung ano man ang ginusto niya, nakukuha niya. Hindi niya wini-withhold. Kung ano yung nasa puso niya, magtayo siya ng ganito, gumawa siya ng ganito, nakukuha niya kasi siyang pinakamatalino at pinakamayaman. Pero anong sabi in the end? He preached many times this word. All is vanity, vanity of vanities. All is useless. Yun po ang sabi niya. Christ rejected the offer of Satan. Solomon said, I have experienced it. The Lord allowed me to experience it all, the riches and everything, and I tell you, that's all vanity. But why are we, Christians, embracing what Christ has rejected and following what Solomon is saying as vanity? Sinabihan na nga po tayo na vanity yan, nandun pa rin tayo.
hindi tayo makapag-ministry, makasali sa mga ministry ng simbahan kasi yung oras natin nandun sa paghahanap ng trabaho. Pag nabigyan ng trabaho, imbis na magpasalamat sa Diyos, imbis na maging encouragement, lalo akong magsisimba, lalo akong magsiserve sa Panginoon, ayun, wala na. Diba nakakalungkot po yun? Diyos na nagbigay ng lakas, tapos nung binigyan na ng lakas, na gumising, nabigyan ng isang araw, yung araw na yun, ginamit sa mundo, ginamit sa kalaban. Examine po natin. Tingnan po natin. Sabi ni Pastor, you have to preach from the heart. And I am. I am preaching from the heart. And I always preach from the heart. My renewed heart, not the wicked heart. The third remedy against this device is to consider that the care of this world, the deceitfulness of riches, and the lust of other things choke the word and prevents the soul from bearing inward and outward fruits. Please open your Bible to Mark chapter 4, verse 19. Mark chapter 4, verse 19, it's the parable of the sower. The Lord knows everything, so He communicated to us a certain truth. He gave the parable of the sower, and in that parable, He gave the reason why a person becomes unfruitful, and the reasons were, first, the care of this world. The man is enticed with the glory of being on top of the world, so he buckles up and spends his life pursuing riches for himself and for his glory. Yung kayamanan, the deceitfulness of riches. Yun po yung mga bagay na nagiging sa atin para maging unfruitful. Nung ako po ay napunta sa isang El Shaddai, naimbitahan din po kasi ako sa El Shaddai nung high school. Marami po akong napuntahan, naimbitahan. And one time, nung naimbitahan ako sa El Shaddai, alam ko may problemang doktrina nila. Pero nung time na yon, this verse, maganda yung pagkakapaliwanag, the parable of the sower, iwan ko bakit naintindihan ko yon. Of course, ang Panginoon ang may gawa nun. Naintindihan ko yon. Yung 4 na klase ng lupa na nataniman ng salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, ayokong maging una, ayokong maging pangalawa, ayokong maging pangatlo. Kasi, hindi yun, walang bunga. Lord, gusto ko pang-4 ako, yung namumunga. And I said that day, Lord, paano ba? Paano ba? And He lead me, until napunta ako dito sa Baptist, sa church, sa Bethany. At naunawaan kong lalo kung paano ako mamumunga, paano ako magdadala ng bunga sa Panginoon. So nawa, wag po nating hayaan ng kalaban natin, pigilan tayo para magsilbi sa Panginoon. Mamunga po tayo, mamunga tayo. Matthew 21, verse 19, ang Panginoon nung siya ay naglalakad, gutom na gutom ang Panginoon. Nakita niya yung isang fig tree. Naghanap siya ng bunga. Wala siyang makitang bunga. Anong ginawa ng Diyos? He cursed the tree. Sabi niya, from now on, mamamatay ka. Yung leaves ng puno na yon, it withered away. Ang Panginoon po, naghahanap po ng bunga sa bawat isa sa atin. He is looking for that fruit. But, if we will allow the care of this world, the riches of this world, and the lust of the things of this world, we will not bear fruit. Hindi po ako nagsasabi doon. The Lord God Almighty is saying that to us. Kung ang focus natin ay ang mundo, hindi tayo mamumunga sa Kanya yung inward fruit at saka yung outward fruit, yung kaluluwa.
Wala po tayo nun. Kung hahayaan natin yung mga bagay na nakikita natin, nabibili natin, hayaan natin yon na hatakin tayo. Hindi po tayo namumunga. Please, examine ourselves. Tingnan nyo po, are we being deceived by the deceitfulness of riches? Or our time on the care of this world na hindi na tayo nagsusoul win? Kristyano na lang tayo. Yun na lang ba yun? Relax na ba po tayo? Nadadali na ba po tayo sa devices ng kalaban natin? Please, let us examine ourselves. The enemy also has a second device. And that device is this. He uses many things. He presents us the dangers, the losses, and the sufferings that attend in our performance of our holy duties. Ang kalaban po natin, meron po siyang another device. Sasabihin niya, mahirap magsilbi sa Panginoon. Napakahirap. Huwag ka nang tumuloy. Huwag ka nang mag-Sunday school. Matulog ka na lang. Huwag ka nang mag-Wednesday service. Don't perform that. Effort. Napakalaki bang effort? The early Christians, some of them, as I was reading the Facts book of Martyr, mga Kristyano po, they are flayed alive for being a Christian. They are hanged, cut into two. Pero tayo, Wednesday service lang, Sunday service, hindi pa tayo nandito. Diba? Sila, buhay. Tayo, napakasimpleng bagay lang. Sinasabi na natin na yun na yung reasonable service ko. Yun yung pinaka-the best ko. Nandito ako sa Wednesday, nandito sa Sunday. Pero pag gabi, ng Sunday, wala ako. Hindi po dapat ganon. So, tandaan po natin, ang kalaban natin, kagaya ng nabanggit dito sa John chapter 12, verse 42. Alam niyo po ba na sa panahon ng Panginoon, marami pala siyang na-convert, marami pala siyang napaniwalang mga chief rulers. John chapter 12, verse 42, sabi doon, nevertheless, among the chief rulers also many believed on him, but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. So the chief rulers who believed the Lord could not confess their belief to others because they were afraid of what the Pharisees might do unto them. Takot po sila. Tinatakot po tayo ng kalaban para hindi tayo magsilbi sa Panginoon. Joseph, Sir Nani, it's a land in famine. Hindi kagaya sa Bible, si Joseph nandun sa land kung saan maraming pagkain. Kami po, pupunta kami sa land in famine. Baliktad. Pero hindi po ako natatakot. Bakit? Kung kinakailangan mangisda ako, kung kinakailangan sumama ako sa mga mangingisda doon para kami kumain, gagawin ko. But I know God will not allow that. He will feed me because He feeds the birds. Simply, no? Yung ibon, pinapakain. Ba't ako matatakot? Binigay niya nga ang Panginoong Hesus para sa akin, di ba? Bakit hindi niya ako bibigyan? At kung mamatay man ako sa mission field, who cares? I'm going to heaven. To live is Christ, to die is gain. I don't care if I die there or wherever, kung saan mang mission field ako mamatay, kami mamatay. Doesn't really matter to me. I'm excited even to go to heaven. I'm really that excited. Kung hindi ako excited, mamanging malungkot lang din ako. Diba?
So I'm encouraging you to give your life unto the Lord despite of these devices of Satan, despite of the dangers. Pero may remedyo tayo sinasabi sa Biblia. Kung natatakot ka, isipin mo to, yung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo. Sabi niya, "But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven." Kung natatakot kang magsilbi sa Panginoon, i-confess ang Panginoon sa ibang tao na ikay Baptist, na ikay Kristiyano, kung natatakot kang mag-share ng gospel, this is what the Lord will tell you. He will also deny you before the Father in heaven. So consider that. That's a remedy. That's a remedy. Another remedy is to consider that all troubles, the dangers that do attend the performance of all holy duties are temporal and momentary. Ang sabi po sa Biblia, Romans 8:18, Romans 8:18, ang sabi dan, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Yung paghihirap natin, yung danger na yan, yung losses na mawawala na ako ng trabaho sa pagsisilbi sa Panginoon. Baka. Nandun yung mga baka. Dapat patayin yung mga baka na yun Diba? So, nandun yung mga hesitance natin. Hindi tayo porsigido. Ang daming baka. Dami talaga. Pero alam nyo, kung ibibigay nyo talagang pagtitiwala sa Panginoon, handa kayong mamatay sa oras na yun Kahit anong oras kayo tawagin ng Panginoon, handa kayo. Kung ako kasi mag-iisip lang ako, Lord, yung mama ko nasa probinsya, matanda na yun, 60 years old. Sinong mag-aalaga nun? Yung stepfather ko, matanda na rin. Yung kapatid ko, hindi pa nakakatapos. Kung mag-iisip lang ako ng mga problema, kung isipin ko, hindi ako matatapos. Hindi talaga ako susuko sa Panginoon. But I determined, and my heart is fixed, that I will trust the Lord, that He will provide for everything. Hindi ako matatakot. Hindi kami matatakot. The enemy will try to put some dangers to discourage us, but I will not. We will not. Hindi kami matatakot dahil ang Diyos ang kasama namin. Ang lumikha sa akin, ang lumikha sa inyo, ang lumikha sa napakalaking kalawakan, yun ang kasama namin. Yun ang kasama natin. So bakit po tayo matatakot? I will not be afraid. We will not be afraid. The third remedy for this device is to truly consider that in this world you shall suffer and face problems and die, whether you serve the Lord or not. So it's better to serve the Lord, for in it you shall gain eternal crown. Magsilbi man po tayo sa Panginoon o hindi, mamamatay din po tayo. Maging Kristiyano man po tayo o hindi, mamamatay din po tayo. Problema? Maging Kristiyano ka, may problema. Magsilbi ka sa Panginoon, may problema. Hindi ka magsilbi sa Panginoon, may problema din. So saan ka? Saan tayo? Poproblemahin ko na lang yung ministry. May eternal reward pa, di ba? Yung pinoproblema ni pastor, happy problem yan, sabi niya. Di ba? So, bakit ako mamroblema? Bakit hindi ako magsisilbi sa Panginoon? Doon sa, labas, mamroblema lang din ako. Dito na ako sa loob, dito na ako sa Panginoon, magsisilbi. Poproblemahin ko. I'll make it a burden in my heart, the burden of the Lord. So, yun po yung mga devices, remedy para sa second device. The third device that Satan had to draw souls away from holy duties and services is by presenting to the soul the difficulty of performing them. Mahirap
Napakahirap. Mahirap sumunod sa Panginoon. Pero tingnan po natin yung verse sa Matthew 7:21. And this is our remedy. Kinukonsider ko itong remedy. Salita to ng Diyos, warning to eh. Sabi niya dito, "Not all that call unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but only them that do the will of the Father." Ano yung word dyan? 2 letters. Do. That's the entrance. The evidence that we are in Christ, the evidence that we are saved is this, that we are doing the will of the Father. It is immaterial kung marami tayong nalalaman. Head knowledge lang yon. Ang papasok sa kaharian ng langit ay yung gumagawa sa kalooban ng Diyos, yung salitang gumagawa, ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun po yun. Sana maintindihan natin. So when enemy tries to tell you, wag yan, mahirap gawin yan. Sabihin mo sa kanya, hindi pwede. Kailangan kong gawin ang kalooban ng Ama. The Father's business. I have to do the Father's business regardless of the difficulty, regardless of the hardship. I will obey the Lord. The second remedy for this device is to consider that though the work be hard, yet the wages is great. Makikita po natin yan. Though the work be hard, yet the wages is great. Napakalaki po ng regalo ng Diyos, napakalaki po ng ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi nyo pa nakikita, hindi nyo pa nararamdaman, hindi nyo pa naiisip, hindi nyo pa nahawakan. Yun ang nakahanda para sa atin. Compare 80 years to eternity. Napakaliit. Napakaliit. Salvation pa lang, hindi mo na maarok. Paano pa kaya mabubuhay ka ng eternity kasama mo ang Panginoon? Is it not worth your effort? Ang pagsisilbi mo, gaano man yan kahirap? Maghirap ka na for 80 years. Magsilbi ka na for 80 years. 80 years lang yan eh. May reward ang Panginoon dahil may hustisya siya. Gaano man niyang kahirap, magsilbi ka pa din. The reward is great. Makikita niyo yan. You can read that verses. Those verses. The reward is great. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 4 to 6. It says here, 1 Peter chapter 1, verse 4 to 6, "To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time." Your reward will be revealed in the last time. Ang sabi niya sa verse 6, "Wherein ye greatly rejoice." Magsaya kayo. "Though now, for a season," sabi niya, "if need be, ye are in heaviness through manifold temptation." Pero sa ngayon, marami kayong pagsubok na dadaanan. Pero mag-rejoice pa din kayo because there is a great reward. For a season. Saglit lang naman yan eh. Saglit lang yung 80 years. Actually, yung iba sa atin, 40, 20 years na lang. Saglit lang yan. At nandun na tayo. Makikita na natin yung reward natin. So, yun po yun.
So sana po naunawaan nyo yung pang-counter natin sa mga devices ng ating enemy. The last na. Another device of Satan is this. He uses the blessings of the Lord, the creations of God, as an excuse from coming to Christ. Ito ay isipin mo yun, paano naging device yan? Yung blessing ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, ginagamit na excuse para ang tao ay hindi lumapit sa Panginoon. Please open your Bible to Luke chapter 14, verse 16 to 24. Luke chapter 14, verse 16 to 24. In here, the Lord is talking about a great supper that a certain rich man had prepared. The man sent his servants to invite the people of different personalities, different background, different status, may mahirap, meron pa sabi dito, the blind, the paralytic. He invited them to attend the great supper. The supper was great and it was very much important. So the Lord said to His servants, nung nakita niya, hindi pa puno yung kanyang bahay, konti pa lang ang sabi niya doon, compel them to come in. Ang bigat ng word na yon. Compel them to come in. Meron po siyang mga iniimbitahan na magpunta sa kanyang nakahandang kainan, ngunit marami ang hindi pumunta. Sabi niya sa mga servant niya, pilitin niyo sila na pumunta sila dito. Compel them to come. But the people in verse 18 to 20 gave many excuses not to come. They have received the blessings. Ano yung mga blessings? One was blessed with 300 square meter lot. Meron po dyan. Sabi niya, kabibili ko lang ng lupa. So, hindi ako pwedeng pumunta doon. Anong sabi naman ng isa? Sabi niya, I have 5 oxen. So, I have to try its capacity. Titingnan ko kung magandang klase. Tingnan ko kaya hindi ako makakapunta. Sabi naman ng isa, katatapos ko lang ikasal, kaya di ako makakarating. I just got married. Sabi nga nila, mag-honeymoon ka muna, ba't nandito ka? Sunday. Nagturo ako ni Pastor Sunday. And even before that, my heart was fixed. Kahit after ng kasal namin, the next day, I will be here in church. Kahit na hindi ako yung nagtuturo sa career, nandito pa rin ako. Because Sunday, close out na po yun sa kalendaryo ko. Just as testimony, not to boast. Since the time I came here, I can only remember those times na wala ako dito. And those times yung time na nandun sila mama sa Cavite. Sabi ko, Pastor, I have to lead my parents sa Bacoor, sa San Abman Baptist Church. Kasi malayo yung biyahe dito. Magpapaalam ako. Pastor, andito kasi sila. Sabi nga po, what is it for you to gain the whole world and loses your own relatives? Diba? So, sabi ko, ayokong ganon na eternally divided kami ng aking pamilya. So, those are the only times na wala po ako dito sa church. I was always here, not because of my capacity, not because, it's all because of God's grace. And paano ba ako hindi pupunta? Pupunta ako dito. 1 week kang nagtrabaho, tapos hindi ka pupunta ng Sunday. Sunday may encourage ka. Ba't di ka pupunta? Diba? Pag nakarinig ka lang ng salita ng Diyos, encourage ka na. Ako, nagbabackslide ako in heart. Pero pumupunta ako sa church kasi ang prinsipyo ko, pag ako na-discourage at hindi ako pupunta ng church, ay lalo ko madi-discourage. Diba? So kahit nandyan ako, nag-aantay ako, paano kaya ako i-encourage ni Lord sa sitwasyon ko ngayon? Hindi ako nag-absent. Hindi po ako nagmamayabang, pero sinasabi ko lang po yun
Dahil yun po ang epekto ng salita ng Diyos. It encourages us, it continues us to live this life despite and in spite of the hardship. So sana ganun din po tayo. Let us not forsake the assembling of ourselves, all the more as we say the day approaching. Lalong-lalo na at malapit nang dumating ang Panginoon. Sa mga bisita na po namin, sabi nga kanina, may imbitasyon ng Panginoon. Kung hindi pa po kayo ligtas, gumagawa po ng kaparaanan ng Panginoon nating buhay para po kayo maligtas. Iniimbitahan, hindi po aksidente na nandito po kayo. Meron pong nagdala sa inyo. I'm sure, kung meron man sa inyo dito na hindi paligtas, hindi po aksidente na nandito kayo. The Lord, in His own wisdom, orchestrated this night for your salvation if you are not yet saved. Yung mga tao na ginamit na mag-imbita sa iyo, they are God's tool. They are God's servant for you to know the Lord. So sana, mamaya, pag nagkaroon ng invitation, ang ating buting pastor, you will give yourself to the Lord. Nag-iimbita po ang Panginoon. Huwag niyo pong pabayaan na hindi kayo makasama doon sa mga nag-attend sa Great Supper. It is an invitation to come to Christ, that parable. Everyone, the lepers, the paralytic, every person, no matter what your status is, your personality, the Lord is inviting you to come to Him. He wants you to be saved. And He does not want you to spend eternity in hell. Ang langit, ang impyerno po, sabi sa Biblia, walang labasan na yan. May entrance, pero walang exit. Yun po ang impyerno. Hindi ko po kayo tinatakot. Ngunit ang Panginoon, siya, sa Kanya namutawi ang salitang pag-ibig. Ngunit sa Kanya din namutawi ang salitang impyerno. In fact, sa Kanyang pagmamahal, binigay niya ang Kanyang bugtong anak para tayo maligtas. So kapatid, I hope that God is talking to you as Pastor Nable will be doing the invitation. Or perhaps Pastor has still a message. Pastor, thank you. Thank you, Missionary